Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira, ba totoo yan sa bantaan ng ibang tao? So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Len Gonzalez. Meron siyang 41 na mga comments. Nandiyan rin po si Mary Flores Espirito. Meron siyang 31 na mga comments. Orlando Esperanza. Meron siyang 18 na mga comments. Nandiyan rin po si Joselisa Moises. Meron siyang 18 na mga comments. And Rosalie Descalzote. Meron siyang 15 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Midasiplon, Aurora David, Jen Medina, Jolian Sebelyeja, Grace Gruta. Kasama rin po natin si Evangeline Sanchez, Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Janimar Matios from Japan, Adeluisa Taha na nandyan sa Riyadh. And also, kasama rin po natin si Blasi Carunan, Florifigo Mapak, isyadat natin si Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Kasama rin po natin si Nia Wilson, and hi to Direk Erwina Argilies at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan, isyadat natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, before tayo pupunta doon sa usapin tungkol kay Rocky makabayan, tungkol kay Rocky, tungkol po kay Sara Duterte, at saka pag-uusapan rin po natin, siyempre yung mga banat, at saka yung mga fake news na ipinapakal po ng mga DDS ngayong araw, at saka the other day, i-debunk natin makabayan. As usual, dapat nating sasagutin yan ang mga fake news, kasi nga marami po silang mauto makabayan. At saka kawawa po yung mga kababayan natin na nakabasa noon, saka isang basa lang po, maniniwala kaagad makabayan. 'Di ba? Marami kasi mga kababayan natin na ganyan. Totoo lang mga kababayan.
Di ba, real talk ho yan. Marami po mga kababayan natin na madadala kaagad sa isang basa lang dyan po sa social media. Hindi kasi sila makabahan ko na nag-uusisa or baka sila po ay nagmamadali so wala silang time po na mag-research makabayan. But don't worry, nandito po si Ivan, i-debunk natin at saka ibabalita natin dito yung mga totoong balita makabayan na yan po ipilit pinagtatakpan ng mga DDS. Okay? So again, before tayo pupunta doon kay Harry Roque, pag-usapan mo natin, itong nangyari po sa isang vlogger, kilala ba natin si Boy Tapang? Kasi si Boy Tapang mga kababayan, last April 1 pala, madaling araw, siya po ay inaristo na kulong. Kasi daw, according dito sa balita mga kababayan, galing po sa CDN Digital, sabi dito, just in. Police Captain Jerry Magsayo, OIC of Alcoy Police Station confirmed the arrest of Ronnie Swan. Ang totoong pangalan po ni Boy Tapang mga kababayan, siya po si Ronnie Swan, popularly known as Boy Tapang, for beating his live-in partner na makabayan. Ang ibig sabihin, binugbog ang kanyang live-in partner. That is last April 1, 2025 at around 12:38 a.m. So hating gabi makabayan. Di ba si Boy Tapang, nakilala natin siya sa yung kanyang hamon makabayan. Di ba ang kanyang content ay kumakain siya kahit ano-ano makabayan na mga pagkain. Kahit nga yung itats makabayan, di ba kinakain niya? Yung itas po ng aso, yung meow-meow. Di ba kinakain niya makabayan? So doon siya nakilala as a vlogger. Pero hanggang dumating po yung time makabayan, kasi nga 'di ba si Boy Tapang meron siyang talent po sa pagboboxing. So nasali siya doon po sa Battle of the YouTuber, yung pinangunahan po ni Makagago makabayan. Nalalaban natin 'yan. So yun po. Hanggang meron siyang mga nakulab, mga babae makaban, mga babae po ang kanyang nakulab. Nandun po ito si Cherry White at saka hanggang naghiwalay itong si Cherry White saka ito pong si Boy Tapang makabayan. 'Di ba meron pong revelasyon itong si Cherry White tungkol dito kay Boy Tapang na ganun daw yung ugali, marami pong mga ginagawa daw hindi maganda makabayan sa likod po daw ng kamera. Accordingly po yan kay Makagago makabayan. So yun nga, siya po ay nakulong po siya last April 1 makabayan kasi nga dito po sa insidente na to. So hopefully po na malampasan po ni Boy Tapang ang ganito po na issue makabayan. So kung talaga po siya pinakakasala, so dapat niyang yan po ay pagbabayara makabayan. Okay? So anyways, siya nga pala kung bakit ko yan pinag-usapan makabayan. Kasi forward ho yan ng ating viewer. Diba? So fan rin po siya pala ni Boy Tapang makabayan. So taga-Alcoy po yan. Si Boy Tapang taga-Alcoy, Cebu City. Okay? So makabayan ko, pag-usapan muna natin itong si Harry Roque. Kasi nga merong nakakainis dito, nakakainis talaga na kanyang sinabi. Fake news ang kanyang sinabi makabayan. Ano sa Ivan? Diba siya po'y pinaparinggan po ni Representative Asidre makabayan. So before tayo pupunta doon kay Asidre, ito muna ang kanyang post. Sabi niya, kakalungkot na yung mga Pinoy sa Qatar ay hindi tutulungan ng gobyerno dahil pro Duterte na makabayan. Tingnan nyo kung gaano katarantado itong si Harry Roque. Nagbibigay sa dito po ng fake news makabayan. Hindi po totoo na hindi tutulungan ng gobyerno yung mga kababayan natin po na mga OFW doon sa Qatar na nakulong makabayan. Yan po yung malaking fake news. Diba? Gunggong talaga eh. Tingnan nyo, ulit-ulit po natin, kakalungkot daw na yung mga Pinoy sa Qatar ay hindi tutulungan ng gobyerno dahil pro Duterte. Sabi ni Asidre, ako ang tumulong, ang lupit na makabayan. Dahil lang binanatan siya ni Representative Asidre makabayan, nag-assume siya na hindi tutulong yung gobyerno. Kundi daw, itong si Roque ang dapat daw tumulong makabayan. Diba, gunggong talaga eh. Ito kasi ang napakahirap ng mga DDS, mga bubo makabayan. Talaga pong mahilig, mabigay po o magbabalita po ng fake news makabayan. Ang dami pa na bang shares nito? Ang dami rin po mga comments. Siyempre, si Harry Roque makabayan, marami kasi ang mga followers. Diba? Ibig sabihin, marami siyang nauto dito. Hindi daw tutulong ang gobyerno natin makabayan. Hindi ba niya naisip? At saka sana sa mga DDS na iisipin niyo rin po before pa kayo naka-react tungkol doon sa mga nakulong po sa Qatar na mga OFW dahil po sa pagrarally, hindi pa kayo naka-react.
nagplano na po or meron na pong meeting, series of meeting na ginawa po sa palasyo tungkol dito sa issue na to sa pagkakulong po ng mga OFW doon sa Qatar, mga kababayan. Siyempre, tutulungan ho yan ni PBBM. Tutulungan ho yan ng ating gobyerno. At sino lang dito ang makakatulong, mga kababayan? Diba? Dapat itanong natin yan sa mga DDS. Sino lang dito ang makakatulong sa mga kababayan natin pong OFW? Diba ang gobyerno rin po natin? Walang iba ang gobyerno ho natin. Itong si Roque, wala naman siyang kakayahan, makabayan para matulungan niya or magpalaya siya ng mga nakulong doon sa ibang bansa o doon sa Qatar, makabayan. Qatar pa naman, napaka-stricto ho yan. Sino ba yan? Si Roque, makabayan. Diba? So babasama natin po itong banat niya si Dre kung bakit yan nasabi ni Roque, makabayan. Ang sabi kasi ni Representative Jude Asidre, sabi niya, wala namang silbi ang appeal. Kasi nga 'di ba itong si Roque, makabayan, nag-appeal siya doon sa Qatar. At yan po yung napanood po ni Asidre. Sabi niya, wala namang silbi ang appeal. Appeal niya sa Qatari authorities. Unang-una, wala siyang legal personality to make the appeal. Totoo yan, makabayan. Pangalawa, fugitive siya dahil sa contempt ng kamara, tapos may kaso pa siyang human trafficking dahil sa pugo. Wala naman siyang official business sa Netherlands. Hindi naman siya parte ng legal defense team doon. Kaya bakit hindi na lang siya tumulong dito sa ating gobyerno upang masiguro ang kaligtasan at hustisya para sa OFWs na nakakulong sa Qatar? May sinabi ba si Asidre na hindi tutulong ang gobyerno, makabayan? Ang ibig sabihin na si Dre, pinauuwi itong si Roque sa Pilipinas para makatulong rin po siya, makabayan. At saka harapin niya kung ano man ang kanyang atraso dito sa Pilipinas. Yun pong ibig sabihin ni Asidre. At saka tama naman talaga, sinabi po ni Jude Asidre na walang kwenta yung kanyang kanyang pag-appeal doon sa Qatari authorities na sana daw intindihin na lang, di ba yan pong sabi po ni Roque, na sana daw sa taga-Qatari authorities dahil po friends na sila noon ni Digong, makabayan, and also friends na po daw sila ni Sara Duterte. Sana daw intindihin na lang ng Qatari authorities ang ginagawa pong simpatsya at saka ginawa po na rallies doon sa Qatar kasi ito daw ay nabibigay lang daw sila ng pahayag at saka simpatya dahil nakulong itong si Digong, makabayan. 'Di ba? Walang kwenta. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, kahit si Sara Duterte ang pupunta doon sa Qatar, mga kabayan, o harap siya doon sa Qatar authorities at saka siya po ay hingi or mag-appeal siya na palalayain na yung kababayan natin doon na nakulong. Hindi pakikinggan itong si Sara Duterte, makabayan. Ang pwede lang kasing kumausap po sa Qatari authorities yung taga DFA at lalo na yung head of state sa Pilipinas, makabayan, si President PBBM. Yun lang po ang pwedeng kakausap doon sa taga Qatar. At saka hindi pwedeng kakausap dito at saka walang kwenta ang pakikiusap dito ni Roque doon sa Qatar. 'Di ba? Yan pong ibig sabihin. Yan pong ibig sabihin po ni Asidre, makabayan. Ang problema kasi dito, iniba naman kasi ni Roque, makabayan. O diba, napapakalat ka agad ng fake news, gunggong talaga eh. So karagdagan po sa balita ni makabayan at para malaman rin po ng mga DDS na nandito na handang-handang tutulong ang gobyerno natin. At saka kung hindi nyo alam, 4 na po na kababayan natin po na nakulong doon sa Qatar dahil po sila ay nagrally, 4 na po ang pinalaya. And the remaining, sila po ay under investigation pa po, makabayan. For more details, let's watch this. Speaking of OFW, may update ba kayo sa mga OFWs na inaresto sa Qatar? Aking pagkakaalam, out of the 20 na release na po sa tulong po ng labor attaché natin doon, yung 4 po. Pero yung okay. update, kung meron pa, kasi ang balita ko, walang bail. Non-bailable sa kanila yun Opo. eh. Pero ibibigyan ko po kayo ng update dahil yun pa lang po ang latest na aking pagkakaalam. 4 na po ang natulungan para po mapalaya. At saka tutulungan yan, hindi yan i-abandona ng gobyerno. Oo naman. Opo, hindi po. Huwag po silang mag-fake news sa amin dahil talaga po tinulungan. Since day 1 po, nung pa lang po na yan ay kung pumutok na balita, na doon na po talaga ang embahada para tumulong po. Okay. Ano ang marching orders ng Pangulo? Syempre po, tulungan po. Yan po ay Pilipino, kahit ano po ang kulay niyan, kahit po anong sinisigaw niyan,
Pilipino pa rin po yan, tutulungan po yan ng pamahalaan. Okay. Okay. Nakita nyo po ba, doon ako nagmo-monitor din ng Malacanang o baka sa sobrang busy mo, ay hindi ka na nakaka-monitor, Yusek. Ba nakikita nyo si dating Secretary Harry Roque? Oh. Aba nagtandem doon kay Maharlika partner. Oh. Kinakantsa yung Malacanang, yung presidente. Kung ano nung pinagagawa doon sa dahil. Kasi nagsama na sila doon. Tsaka si Secretary Roque ngayon, kung ano nung pinagsasabi. Dahil kumbaga parang free na siya, hindi siya nagtatago, Yusek. Yan ba'y binibigyan ng atensyon ng Malacanang o dead macology? Manigas kayo. Kapansin-pansin po ba yung mga ikinikilos ni Atty. Harry Roque? Mapansin siya kung yung mga ikinikilos niya ay nakakahiya para sa Pilipinas. Pero sa pananaw po ng Pangulo, hindi naman po siya pinapansin. Kahit ano pong gawin niya siguro, maliban lang kung gagawa na talaga siya ng illegal, kaya lang siya po yung nasa ibang bansa. Ayun. Pero ang feeling niya daw po, deadma si lang, President. sabi ng Pangulo. Sa totoo po, hindi. ang Pangulo po kasi tutok po talaga. Oo. Para sa projects po, sa mga programa po ng gobyerno. Hindi po, sabi ko nga po, hindi po napipiko ng Pangulo sa ganyan. Basta wag lang po lalabag sa batas. Ayun. Okay. That's good, Pero, that's good. Sige. Hindi po ba siya ay considered as isang fugitive? Pero ang feeling po ni Harry Roque, hindi. Kasi nakapag-apply na ako. The mere fact na nag-apply ako, protektado na ako ng ICC. Ano ang reaction? ng the Netherlands. The Netherlands. Ano po ang reaksyon ng pamahalaan doon? Kasi maraming nagtatatwa. Bakit ando doon yan? Rumarampa doon, samantalang wanted na Marampa dito. talaga. Model? Sorry, for lack of a better term. Sorry. Pero parang gano'n na, parang tinatwa lang niya ang mga batas natin. Parang, bagkus nagyayabang pa kasi ando doon siya Yun nga po, kasi ngayon po, as we speak, wala po tayong alam kung meron na pong naisampang kaso sa kanya sa korte. Kasi yung kaso ng human trafficking ay pending pa po sa DOJ. So yung order of arrest naman po sa kanya ay in-issue po ito ng House. So hindi po siya legally, hindi po siya matukonsider na fugitive. Kasi pag fugitive po, dapat na-charge na at tumakbo siya. Okay. So ngayon, tinakbuhan lang naman po niya yung mga supposed to be dokumento na kanyang isusumite sa House of Representatives na mukhang hindi po niya ma-explain kahit siya po yung nagboluntaryong magsabi nito. Yung po yung tinakbuhan niya, sabi nga po natin, kung kaya naman po niya i-explain yun, ba't kailangan niyang takbuhan? Wala namang political persecution doon sa mga hinihingi sa kanya mga dokumento like SAL-N, BIR, extrajudicial settlement of estate, patungkol sa ari-arian ng kanyang auntie. Siya naman po yung nagboluntaryo lahat ng information na yon sa Quadcom. So ano po yung sasabihin niya political persecution kung hindi naman siya tinataniman ng ebidensya? Ayan. Lahat naman po ng ebidensyang nakuha sa kanya ay admitted niya. Okay, 2 minutes left. Yusek, so ang Pilipinas ba'y haharangin ang application for asylum ni former Secretary Harry Roque? Kapag ka po, ang sabi po ng DFA, kapag ka po tayo ay inutusan na mag-komento patungkol sa nasabi kanyang aplikasyon, sasagutin po yun at patutunayan po talagang walang political persecution. At sabi nga natin, siya po ang may obligasyon na ipakita na may well-founded fear of political persecution. So, paano niya mapapatunayan yun on his part kung makikita naman sa records ng Pilipinas, ng gobyerno natin, na hinihingi lang naman sa kanya yung mga dokumento na siya na mismo ang nagsabi. So, walang political persecution doon. At makikita naman po siguro ng gobyerno ng Netherlands na tayo po ay sumusunod lamang sa naaayon sa batas. Okay. So tama ba yun? Anong term ba doon? Haharangin, kukontrahin, i-request na ibalik yan dito sa atin? Or paano bang term niyan? Siguro po, ito po, may pagkakataon po kasi na maaari natin sabing harangin kapag may warrant of arrest na na-issue ang korte dito. Kasi at that time, magiging fugitive na siya. So ganun din. aantayin na may court order. Hanggat merong walang kaso, hindi pa siya magagalaw. Pero yung yung aspeto ng extradition, pwede bang gawin yun?
extradition. No, Extradition extradition, po. hindi extradition. Extradition. Kapag ka po, may warrant of arrest na. Kapag may warrant of arrest na po yung issue ng court, ay pwede na rin po tayo makipagtulungan sa Interpol. Okay, so babalikan lang po natin yung sinabi po ng lalaki po na host mga kabayan, yung katabi po kasama po ni Doris Bigonya, nakalimutan ko ng name eh. 'Di ba? Napag-usapan niya itong si Harry Roque kasi nakita daw nila itong si Harry Roque na rumampa doon mga kabayan sa Netherlands at saka ngayon nakikipag-collab na kay Maharlika doon po sa Netherlands at saka ito daw ay nang-aasar mga kabayan. Kung hindi niyo pa nakita yung post ko doon sa Facebook kung ano ang ginawa po ni Maharlika at saka itong ni Roque Makabayan, ito po ang kanilang ginawa, di ba? Di ba nag-wash the dishes, wash the dishes na English di ba siya po ay naglinis po ng pinggan Makabayan o naghugas po, while ito pong si Hitad, pinuntahan itong si Roque, tinawag nila ng ngiwi Makabayan si PBM. Ito po ang kanilang ginawa. Ngiwi. O, di ba? Tarantado makabayan, nakahiya talaga eh. Itong isang pupok na to. Pupok ba? Itong piyokitutan sa to, itong si Hitad Makabayan. Sa kasama niya, yung wanted. Yan lang naman ang mga gawa nila ngayon mga kabayan. Sa totoo lang, yan na naman talaga ang kanilang mga gawa ngayon. Puro lang kasi sila, puro lang panginis, puro lang pabalahura, 'di ba? Ganyan mga kabayan. Kasi nga alam nyo, mission failed ang kanang ginagawa. Siya nga pala, call out, shout out po sa mga nagsasabi na yung pagdating daw sa birthday ni Digong Makabayan, which is March 28, matatanggal na daw sa pwesto tong si PBM. At ang magiging presidente, ito na daw si Sara Duterte Makabayan. Diba? Yan po ang banat nila. Week before po sa birthday ni Digong, yan na po ang lagi lang sinasabi na sa darating daw sa birthday ni Digong, matatanggal na sa pesos ito si PBM. Dahil daw mangyayari ang World People Power for Makabayan. Diba yan po sabi nila? World People Power for. Natanggal ba sa peso si PBM? Hey! Ano na ngayon? April 3 na makabayan. April 3 na ho ngayon mga DDS. Bakit presidente pa rin po si PBM? O di ba nakakatawa talaga eh? Kasi kayo, paniwalang-paniwala kayo sa mga fake news ng inyong mga kasama, mga kalyado. Kahit alam niyo na fake news yan at hindi talaga mangyayari yan, hindi mangyayari na matatanggal sa piso si BBM. Bakit? Napakabait po ni BBM. Napakagaling po ni BBM at marunong siya mag-isip at marami siya mga proyektong nagawa ngayon na hindi nyo lang nakita. Tingnan nyo mga kabayan, tingnan nyo itong ginagawa po ni Hitad at saka ni Roque. Di ba nakakahiya talaga? Siyempre Pilipino sila at kapag po makikita po ng ibang bansa makabayan or ng ibang lahi, masasabi nila parang kingkoy itong mga Pilipino, parang walang modo itong mga Pilipino, tapos ganyan pala umastay mga Pilipino, mga walang modo. Siyempre tayo po'y madadamay makabayan dahil po dito sa pinagagawa po ng mga DDS. Kaya nga sarap talaga kurutin, pitikin matingan ang mga DDS makabayan, mga pasaway talaga Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo. Ito rin pong sinasabi ni Banat Bay, kasi nga di ba si Banat Bay nagbibigay po ng false hope mga kabayan. And also, ito rin pong si Sara Duterte. Kung hindi nyo alam mga kababayan, si Sara Duterte nagbigay ho yan ng false hope sa mga followers nila. Kasi hindi daw uuwi itong si Sara Duterte kung hindi niya bit-bit pauwi or mauwi itong si Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Si Sara na mismo, tinanong ng reporter, BP, mag-antay ba tayo dito hanggang September? Sabi, no. Ginagawa na namin, inaayos na namin. The more na nangako kayo na makakauwi si Digong nyo, the more na bubutasan at bubutasan namin kayo. Bakit? Nandito kami to educate the bobong DDS. Bakit? Mamamatay na lang yung mga hayop na yan, kabubuhan pa rin ang ipapamana nila sa angkan nila. Wala naman mga pera yan. Sino ba nagsabi DDS mayaman? The more na marami kayong pangako, the more na babaliin namin yung pangako na yan. Bilang vlogger, content creator, nagbe-base lang tayo sa balita. Nangako kayo, March 28, birthday ni Digong, uuwi siya. Saan? Doon pa lang bagsak na kayo. Sa 100 DDS na supporter ninyo, 7 na lang matitira dyan. Bakit? Yung 90, 92,
ka mga DDS, mawawala ng gana yan. Lalo na yung nakulong sa Qatar. Lalo na yung nakulong sa Qatar na 17. Pag hindi tulungan ni Digong yun, isusumpa si Digong na sana ikaw yung nandito, hindi kami. Kung ako yung DDS sa Qatar na naaresto, sasabihin ko talaga, putang inang pagsuporta na to. Akala ko Digong is for Filipino. You are not Filipino for nothing. So ngayon, pumunta ba si Sara? Pumunta ba si Digong? Pinuntahan ba kayo ni Pulong? Pinuntahan ba kayo ni Baste? Para makalaya? Nga. Kaya mga DDS na nasa Qatar, na nakulong, alam ko ang nasa isip ninyo ngayon, sinumpa nyo na si Digong na hindi makakalaya. Di ba? Kasi puro kayo paasa. Si Maharlika makakalaya na daw. Si Harry Roque makakalaya na daw. Si Sara ganun daw, hindi naaabot September. March 28 daw uuwi na sa birthday. Putang ina. Ano na naman palusot nila dito nung maraming DDS na nagsabi? Alam nyo yung binalita na makakalaya daw si Digong? Ito isa pa tong sa news na binalita na ang sabi Duterte makakalaya na daw. Ang daming nagsabi, paasa daw si Kaufman. Matagal na daw yung sinasabing ganyan makakalaya. Tapos ang nangyari, alam nyo lahat ng comment, paasa yung ano na yan, namimira lang yan. Ganun. Di ba? Parang si Banatbay, tingnan nyo si Banatbay. Makakalaya na daw si Digong, putang ina. Ito, Banatbay. Magandang araw sa inyo mga banateros. Ito na nga, mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku po, malupit Putang po. ina mo, Banatbay. Paliitin mo muna yung tabingi mong ulo. Bako mo lukuhin yung mga nanunood sa'yo. Paano makakalaya, Banatbay? Ikaw nga nagtago. Saan tayo? Alam nyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa Dahig, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. At isa sa sinusubaybayan at laging inaabangan ng mga media dito ay yung abogado ni Pangulong Duterte na Pinaasa kayo. Di ba? Yung abogado na pinaasa kayo. alam mo, ano siya, may pagkamataray siya, pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado yung mga media. Putang ina, gusto ko siya. Parang mataray siya, binabastos mo pa. 'Di ba? Kaya nga minsan natatawa ako, Banatbay, supporter ka ba talaga ni Digong o sadyang sinakyan mo lang kasi kumikita ka? Yeah? Alam niyo ito mga DDS, maskin ako, aminin ko sa inyo, hindi naman talaga ako 100% na supporter ni BBM. Bakit? Nandito lang ako kasi gusto ko ng kaunlaran. 'Di ba sabi nga ni Banatbay, kapag ang tao nakita mo ng may ginawang kabutihan, palakpakan mo. Pag may nakita kang ginawang mali, birahin mo. Ito sa totoo lang huwag kayong maniwala sa mga DDS vlogger na mahal nila si Digong. Bakit? Hindi magbablog-vlog yung mga yan kung hindi kumikita. Sa tingin ninyo, kung walang sahod sa YouTube yan, kung walang bayad sa mga politiko na pinopromote nila yan, sa tingin ninyo, magpakapagod mag-live yan, tag-1 oras? Take note, tignan nyo ako. Sa tingin nyo, kung hindi ako kumikita dito sa YouTube, sa tingin nyo, magla-live ako, gagastos ako ng internet, gagastos ako kuryente, Come on. Huwag ganon. Hindi nyo ba alam na may nabalitaan ako si Banatbay, munti ka nang lumipat kay BBM, hindi lang tinanggap? Take note. Lahat ng yan, nakikita kong personal, nakakasama ko yan. Muntik ka nang lumapit kay BBM yan at bumaliktad. Ending, hindi tinanggap. Alam niyo naman si BBM, trinaydor mo na ako noon, magpapatraydor pa ako ngayon. No way. Di ba? yung mga, alam mo naman yung mga media natin dito, may pagka may pagka, pasensya na pero ito talaga ang term na dapat itawag sa inyo mga bayaran at gago. Diba?
Alam mo, Banatbay, kung ang media sa Pilipinas bayaran at gago, Banatbay, bakit SMNI nang nasuspended? Diba? Kung ang media sa Pilipinas bayaran, ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, ano pa? Net25, bakit SMNI ang nasuspended? Pag-usapan natin yan, ha? Meron akong matinding pasabog mamaya, ha? Na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Pero bago po yan, ito munang interview ng ilang mga media dito sa abogado ni Pangulong Duterte. At dahil dito sa interview na ito, alam mo na natingin ko, maganda talaga ang titulo nitong video natin is Alam mo, sa totoo lang, kung ano ang sasabihin ng abogado, huwag kayo agad-agad maniwala. Bakit? Sabi niya lang yan. Ikaw, ganito, example ko ha, nagbibinta ka ng mangga. Kahit talong. Talong, nagbenta ka ng talong or mangga. Ngayon, anong gagawin mo para mabenta yung mangga at talong mo? Siyempre, kung ikaw matalinong buyer, siyempre titignan mo yung talong. Sisilipin mo yun kung may butas, may uod yan. Pag nagbenta ka ng mangga, siyempre kikilatisin mo yan. Kung maganda ang balat, masarap yan, malinis, walang uod yan. So anong sasabihin mo? Ma'am, huwag kang bumili sa mangga talong ko, bakit may uod yan? Hindi ka ganun. Siyempre sabihin mo, yes, fresh yan. Matamis yan. Kahit hindi mo pa natikman. Bakit? May balat pa eh. Di ba? Ganun ang abogado. Ganun ang abogado. Magbibenta ka ng negosyo mo, tapos sasabihin mo, bulok yan, may uod yan. Paano ka mabilhan yan? Di ba? Ganon ang abogado. Siyempre, sasabihin ng abogado, magaling ako makalaya na. Bakit? Para siyempre, di ba? Walang nagbe-business nang hindi nagpo-promote. Sales talk lang, okay na yun. Di ba? Kayo, paniwala kayo. Wala pang ang hearing, September pa, sasabihin nyo, makalaya na. Lukuhin nyo, lilang nyo. Oo. Sabi nga ni, lukuhin mo, lilang mo. Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi pa nagkaroon ng hearing, sabihin ng abogado, makalaya na. Tapusin nyo muna yung hearing, tsaka kayo maniwala. Kasi pinaasa yung Pilipinong DDS. Kaya nga kung ako DDS, sa 100 DDS na nood sa akin, pag natauhan yan, 7 na lang matira dyan, babalik doon sa DDS. Yung 92 dyan, mawawala. Bakit? Tignan mo, araw-araw, libo-libo nanonood sa atin. Yung mga nanonood sa atin dyan, 30% dyan DDS, 70% dyan loyalista at kakamping. Yung 30% na yan, bukas makalawa, 5% na lang, yung 25 nagising. Bakit? Araw-araw kang pupunta ng Netherlands. Ito mga DDS. Pupunta ka ng Dahig sa Netherlands. Babiyahe ka ng 2 oras para susuporta kay Digong. Mag-absent ka, pagod ka, pag uwi mo sa trabaho mo, sa amo mo, magkuskus ka ng kubeta. Magbantay ka ng matanda, maghugas ka ng tae, magpadede ka ng bata, maglaba ka ng damit, maglinis ka ng bahay, magsaing. Tapos, pupunta ka pa ng Dahig. Tapos, sasabihin ngayon ni Sarah, ni Harry Roque at ni Banatbay ni Maharlika, makakalaya na si Digong. Tapos, syempre, bukas babalik ka ulit. Makakalaya na si Digong. So, bukas, babalik ka na naman ulit. Makakalaya na si Digong. After 1 week, 2 weeks, sasabihin mo sa sarili mo, utang ina, niluloko na ako nito. Magkanong pamasahe mula sa Dahig papunta sa trabaho ko. Tapos pabalik-balik ako dyan, hindi naman nakakauwi. Unang pangako, March 28, uuwi sa birthday. Ngayon papangako nila, September, makakalaya na. Wala pang September, napakalayo. 5 buwan, 6 na buwan ka mag-antay dyan, pabalik-balik sa Dahig. Itigil mo yan. Ipunin mo yung pinamasahe mo sa loob ng 6 na buwan, pabalik-balik sa harap ng Dahig. Ipadala mo sa pamilya mong nangangailangan. Andun yung anak mo nag-aaral, nandun yung bahay mong butas ang bubong, nandun yung asawa mong sugarol, babaero, adik, lasinggero, padalhan mo yun. Hindi yung papalik-balik 6 na buwan, araw-araw ka ba biyahe, mula sa Dahig papunta sa trabaho mo?
Sa tingin mo, hindi mabubuisit yung amo mo niyan. Instead na itrabaho mo doon, ang sabihin ng amo mo, where are you going na naman? Oh, are you around where? Oh, di ba naalala nyo yung Pinoy, sabi niya, oh, nagpaalam ako sa amo ko. 3 days ako may lagnat. Oh, tapos pagka 4 days, okay na ako. Di ba? Kaya sa inyo mga DDS, isipin yung mabuti. Tapos sasabihin niyo zero remittance. Oh, pag hindi kayo magpadala, zero remittance. Hamon ninyo sa gobyerno yan, zero remittance. Huwag kayong magpadala. Ngayon, hindi naman ang gobyerno ang magugutom. Bakit? Hindi lang naman kayo ang Pilipino na nasa Pilipinas. At tandaan ninyo mga DDS, hindi sa 120 million Pilipino, hindi kayo lahat DDS. Kung hindi kayo magpapadala, hindi naman pamilya namin magutom. Pamilya nyo. Diba? Hahamunin yung gobyerno, zero remittance. Ngayon, pag hindi kayo magpapadala, sinong pamilya magugutom? Anong pambayad mo sa kuryente? Tubig, bahay, pangkain, pangsugal ng asawa mo, panglasing, pangbabae, pang-adik. Diba? Hindi Pilipino at hindi presidente ang magugutom. Pamilya ninyo. Okay, so meron pong nakakatawang makabayan tungkol doon sa lead counsel or yung abogado po ni Digong. 'Di ba? Ang pangalan po sa abogado po ni Digong makabayan, yung kanyang lead counsel, Nicholas Kaufman. 'Di ba? Siya po si Nicholas Kaufman. Alam niyo ba? 'Di ba kung maalala natin, kasi nga itong mga DDS na mga vlogger, ng mga followers, kasi 'di ba napapakalat sila ng mga fake news na itong si Nicholas Kaufman nangako daw na mapapauwi niya or mapapalabas niya itong si Digong Makabayan. At saka hindi rin daw magtatagal makakalabas na itong si Digong. Naalala ba natin yan? Di ba marami mong mga quote cards na lumabas sa Makabayan, tas ang ginamit nila na mukha doon itong attorney ni Digong na si Nicholas Kaufman. Ngayon, dahil po hindi nangyari Makabayan for how many days now, until ngayon, wala pa rin pong nangyari sa sinabi daw ni Nicholas Kaufman na makakalabas na itong si Digong. So ang ginawa po ng mga DDS Makabayan, alam nyo ba na binakbakan po ng mga mensahe si Nicholas Kaufman? Pero ang nakakatawa, iba po na Nicholas Kaufman ang kanilang gin-message Makabayan. Yun pong Nicholas Kaufman na isang American author, multi-awarded Makabayan. Nicholas Kaufman, pero isa lang po or dalawa po ang kanyang N sa dulo Makabayan. Kasi nga yung si Kaufman na attorney po ni Digong is only isa lang po yung letter N sa dulo. Ibig sabihin Kaufman, K-A-U-F-M-A-N. So yun po ang attorney ni Digong Makabayan. Ito pong isa na si Nicholas Kaufman, dalawa po yung letter N sa dulo na Kaufman Makabayan. Siya po ang binanatan ng mga DDS, pinadalhan po na sangkatirba mga mensahe, parang sila po ay siningil Makabayan. So ang ginawa po ni Nicholas Kaufman, siya po ay nag-message, siya po ay nag-post sa kanyang Facebook account. Sabi niya, "People of the Philippines, I am not the ICC lawyer Nicholas Kaufman who is representing President Duterte. Please stop messaging me." Tas dagdag niya, sabi niya, "I am being absolutely flooded today with followers and commenters from the Philippines who I guess don't believe I'm not Duterte's lawyer. Our names aren't even spelled the same. He's Kaufman with one N. It's insane." So sabi niya Makabayan. So napagkamalan pala ng mga DDS na itong si Nicholas Kaufman na dalawa ang N at saka yung isa na N, iisa Makabayan. O di ba nakakatawa talaga nakakahiya Makabayan. Tapos binanatan pa nila sangkaterba mga mensahe. Tingnan nyo ito mga DDS, ganyan talaga ang nature nila Makabayan na kahit ano lang kanang gagawin, hindi sila marunong po mag-verified na mga informations, hindi mo na sila magtatanong po, ito bang taong to? The same ba to sa attorney ni Digo or ni Tatay Diggs nila? So wala silang pakialam. Dahil nakita nila sa Facebook, yun, gin-message kaagad Makabayan. Nakakatawa talaga Tas alam nyo, yan po yung nag-viral kahapon Makabayan. Meron ngang isang expert po na taga-atin dito sa Pilipinas na nag-comment na ipinapahiya po ng mga Pilipinong OFW ang Pilipinas Makabayan. Pero siyempre naka-highlight doon, DDS OFW.
Kasi mas marami pa rin po mga matitino po na mga OFW sa ibang bansa na hindi naman ganun yung ugali mga kabayan. Kasi nga matitino. Yung mga DDS, hindi yan mga kabayan. Manggonggong yan eh. Hey, diba nakakatawa talaga eh. So before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, syempre shout out pa natin. Nandyan po si Mones Borromeo, Carmila Salinga, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Marcila Villanueva. Nandyan rin po si Alfredo is Agtagim, Leonardo Manansala. Nandiyan po si Lorna Martinez, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Shoutout natin si Nieves Ivon from Coronadal City. Nandiyan po si Myrna Fernandez. Hi to Lucrecia Candido, Imelda Vero, Leonardo Aceliero, kasama rin po natin si Michael Vinas, Velia Pola, and hi to Ariel Barrieso. Okay, mga kababayan ko, pag-uusapan natin ito nangyari po sa padapa laban doon sa La Union. Alam niyo ba sila po ay nilangaw mga kababayan? As in, nilangaw talaga yung padapa laban. Siyempre ang La Union, balawarte ho yan ng mga Marcos makabayan. Pero dahil po sila ay pumunta doon, sumulong doon makabayan, nagrally sila, ayun, nilangaw. Iilan na pong tao na nandun makabayan. Nakakatawa talaga eh. At saka doon po sa mga upuan, mostly na nandun po na umupo makabayan, mga bata pa. Diba? Walang naniniwala at ayaw talagang suportahan po na taga La Union ito mga tauhan po ni Digong Makabayan. Kasi nga alam mo natin at saka alam rin po ng taga La Union na mga sinungaling ang mga taong ito. At kapag sila po ay mananalo itong padapa laban, hindi sila magtatrabaho sa bansa natin Makabayan. Kasi doon lang po sila magtatrabaho kung paano protektahan nila itong pamilyang Duterte. Diba? Yan na po yung sinabi ni Binoy the other day Makabayan na talaga pong mahihirapan sila. Mahihirapan silang mga kampanya kapag wala itong si Digong or hindi kasama sa kanilang rally makabayan. Wala ba silang pera? Kasi nga diba sinabi po niya sa video kahapon makabayan, kasi nga kapag nandyan daw ito si Digong, may libre ng t-shirt, may libre ng pagkain, meron ng libre po ng mga giveaways or pira makabayan. Ang ibig sabihin, pinipirahan na nila ito si Digong. Ibig sabihin, bilyonaryo, mapira itong mga Duterte makabayan. Diba nakikita na ho natin dito, hindi makakagalaw ang padapa laban kapag wala si Digong na kanila pong funders makabayan. Sipagkita ko sa inyo, ito pong nangyaring rally doon sa La Union. For more details, let's watch this. Hanggang sa Pangasinan, mahalin niyo si Raul Lambino. Hindi nyo ako mamamahal, mahalin nyo si Raul Lambino! We need him in the Senate! Kailangan natin ng isang magaling na mambabatas! Si Raul Lambino yun! Palakpakan nyo! Alam niyo po ba na abogado ko si Atty. Raul Lambino? Opo. Naging abogado ko po siya nung ako po'y tumakbong Vice Governor sa Bulacan. O diba nilangaw makabayan? So yun pong nagsasalita, yun po si Ipi makabayan. Sa tingin ko, hindi yata umabot ang 30 ang tao doon makabayan. Pinakamarami na is 40. Correct if I'm wrong, DDS. Hey, bakit naman kasi kayo pumunta dyan sa La Union? Hindi nyo ba alam na maka-Marcos po yung La Union? Balawarte ho yan na mga Marcos ang La Union. At talabong napakasolido nila, napaka-loyal nila sa mga Marcos ang La Union makabayan. Example, may nakita kasi ako na isa pong Calle Sorbe makabayan. Saka itong area na to, area po ng La Union. Ito example, DDS. For more details, let's watch this. Sabihin nila si BBM may vampira, pag sa gabi, manananggal. Sino po mas kursunada mong pinagkakatiwalaan? BBM o Inday Sara? BBM, Bakit mas BBM, Sara? imbis na, because malumanay sa lahat ng bagay, simple kung tahimik lang kumikilos, may pusong mahinahon siya. Normal lang naman po na sa lahat ng bansa may paghihirap din po. Kaya ang pinapangako ni Bongbong Marcos may magkonting tiis lang po tayo. Pero ginagawa niya naman po ang paraan para guminhawang buhay ng bawat Pilipino. Ayun nga lang po, kay VP Sara po wala pa ako nakikita na
na nagiging bilang isang vice presidente, wala pa ho siya akong nakikita na nagagawa niya. Kung mapapatunayan yung lahat ng paratang sa kanya ng Quadcom, kawawa tayo mga Pilipino. Kasi may kasabihan nga, tsaka isa pa, ayoko sa ng Duterte dahil ako pro-life. Ayoko po ng patakaran na pagpatay. Kasi kung titingnan mo yung datos natin sinasabi nila bumalik ang droga, bumalik ang krimen, saan nila kinuha yung datos na yon? Pero kung aaralin mo, mas maraming na panahon ni Duterte. Walang due process. Isa pa, pag-aayaw nila sa isang politiko o isang namumuno na hindi ayon sa kanila, kinabukasan mababalitaan mo pa. Pitay na, sinira na yung buhay, siniraan pa. Kay BBM, kahit anong paninira nila, wala kang maririnig na patikos na ibinabato sa kanila. Hindi rin nagmumura. Hindi rin po, ayun pa, isa pa sa hindi nagmumura. Hindi lang si BBM lahat na ng sira, ipinakita na, lahat na ng sira, ibinato na sa kanya. Ang droga, pero wala pa rin napapatunayan. Sir, tanong ko lang po, kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi nila na bangag daw si Pangulong Marcos? Hindi po. Kasi walang pruweba Katulad yung kay Harry Roque, naglabas yan ng pulboronic. Hanggang sa wala naman napatunayan. Napanood niyo ba yung video nila ba sila? Po, napanood ko po yun. Hindi po. Hindi po. Dahil Koreano po ang ano yun Isa pa, nakita mo naman yung paninira kay BBM. Doon lang pwede na siya magkaso sa mga naglabas ng mga ganong paninirang puri na. Pero wala kang marinig kay BBM. Bangkos pinipilit niya yun, ginagawa niya yung trabaho niya. Trabaho lang ng trabaho? Trabaho lang ng trabaho. Kita mo, sabi ko nga lahat na ng issue inilabas kay Bongbong Marcos, magnanakaw, pulboronic, bangag. Pero hanggang ngayon wala pang mapatunayan, sabi ko nga Puro issue lang, puro issue. Sabi ko nga po, issue lang. Sabi ko nga po, siguro ibahin nila yung isyong inilalabas kay BBM. Sabihin nila si BBM vampira, pag sa gabi, manananggal. Baka meron silang baka doon may mautos silang tao. Di ba mga DDS, kita nyo na? Kaya hindi nga ninyo kayang mapapatalsik sa pwesto si PBM kasi marami pong nagmamahal sa kanya. Ito lang example po dyan sa La Union, kung tingnan nyo kung gaano sila ka knowledgeable dito sa mga Marcos Makabayan, kung gaano sila dito ka knowledgeable sa mga nangyayari, sa mga paninira dito ng mga DDS Makabayan. Pinaniniwalaan ba nila yan? Hindi. Kasi kilala nila ang mga Marcos Makabayan. Diba? Gonggong talaga Sabi ko sa inyo mga DDS, walang kwenta yung mga paninira ninyo. Kung makikita man ninyo na dyan sa mga rally, kung meron mga nag-rally na mga pro-Marcos, hindi ganun kadami. Kasi nga iba, silent lang po yan. Silent supporter mo kasi karamihan po sa mga Marcos Makabayan. At saka thank you so much po sa mga Pinklawan saka sa mga Dilawan kasi sinuportahan po nila ang Marcos Makabayan ngayon. Sumuporta sila sa Marcos Session, sinuportahan nila si PBM. Ngayon DDS, paano nyo mapapatalsik sa pwesto si PBM? And also, ipapakita ko rin po sa inyo makabayan, itong nababas kahapon na survey, bagong survey makabayan, senatorial preferences for 2025 sa election. Ang nalabas itong Social Pulse Philippines makabayan. So, ang pulso ng bayan, hindi natin nakita si Marcoleta. Diba? Sabi ko sa inyo makabayan, hindi natin makikita ito si Marcoleta kapag iba po na mga survey firm. Makikita na po natin ito sa Marcoleta kapag ang Publicos Asia ang malalabas ng survey makabayan. Yung si Malotequia, yung DDS at saka may-ari po ng Pulse Asia makabayan. Tapos diba ang last niya na nilabas po na survey approval rating, diba? Napakababa po ng rating ni BBM. Tapos ang taas po ng approval rating ni Sara Makabayan. Siyempre, balwarte nila, DDS naman kasi. Nahiya pa si Tequia Makabayan, hindi pa niya ginawang 100% itong si Sara Duterte, di ba? So dito po sa inilabas po na survey ng Social Pulse Philippines, wala dito si Marcoleta. So, ibig sabihin nito, magagalit na naman po itong si Marcoleta Makabayan kasi hindi siya nakikita dito sa top 12. Kasi nandito po sa top 12 Makabayan, nandyan po si Erwin Tolfo, number 1. So, number 2 si Bongo, si Tito Soto, number 3. Number 4 si Ben Tolfo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Nandiyan rin po si Abby Binay, Pia Cayetano, Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Benhor Abalos, at saka itong si Ping Lacson Makabayan. Di ba? Wala dyan si Bato de la Rosa. Ito po yung latest na survey Makabayan. So I am very sure magagalit na naman po dito itong si Marcoleta.
Iinit na naman po ang kanyang ulo mga kabayan. Kasi ganyan siya eh. 'Di ba? Kapag hindi siya makakasali sa top 12 mga kabayan, iinit ang kanyang ulo. Meron siyang titirahin, bibirahin niya yung mga survey firm, pati po yung mga mainstream media mga kabayan, titirahin niya. Ano bang kanyang ine-expect? Na siya po ay magiging number 1 mga kabayan? Ang pagkakala kasi dito ni Marcoleta dahil po nandyan sa PDP Laban na malakas daw yung mga Duterte mga kabayan at marami rin po daw mga followers itong mga Duterte, so na-expect siya na siya po'y makakasali sa top 12 mga kabayan. Papunta siya sa Inodoro, di ba? Diretso Inodoro ang padapa laban mga kabayan. Kasama rin po niya, siyempre, yung artista, sila si Ipe, yung marami pang iba, si Jamie Bondog, saka basta padapa laban makabayan, diretso yan sa Inodoro. Huwag yung iboto yan kasi magonggong yan makabayan. So ipapakita ko rin po sa inyo. Ito rin pong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Problema at mga kaso ng mag-amang Duterte gagamitin ng political party at mga politiko at ng kanilang mga supporters para dito sa ating nalalapit na eleksyon at kasalukuyang kampanya ng mga local candidate. In other words, mas palulutangin nila yung drama at awa sa kinakaharap ng mag-amang Duterte kaysa plataforma de gobyerno kung ano ang kailang kakayanan at dapat gawin kung sila'y mahahalal sa local or national na posisyon. Especially ang mga kandidatong senador ng Maka Duterte. Ang kasong impeachment ni Sara Duterte dahil sa confidential fund at article of impeachment, betrayal of public trust, yan po ang tatalakayin sa next Congress na magsisimula ito sa July. Pero by June, pag-resume ng Senado, ay parang preliminary lang po yan, paghahanda pa lang. Yun namang kaso na crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte, yan ho ang isa rin sa kailang gagamitin. Until now at hanggang sa eleksyon, ay gagamitin nila na yung karapatan ni Duterte ay hindi pinagkaloob at illegal ang pagkakaaresto sa kahit na anong paliwanag ng mga independent lawyer, kahit na inamin na ng ICC na legal ang pagkakahuli dahil may warrant of arrest at nagpasalamat na nga sa Philippine government sa suporta sa Interpol at pagkakahuli at ngayon nasa kamay na ng ICC si Duterte. Kahit mismo si Duterte, alam niya na nandun na siya. Destiny niya yon at kanyang haharapin kung ano ang maaaring mangyari before, during, and after trial. Kung kailan at anong taon, hindi natin alam. Ang mahalaga ay kanyang haharapin na yon. Ang problema lang, itong mga abogadong hindi naman tinatanggap ng ICC bilang abogado ni Duterte. Mga abogadong nandito o nasa abroad na pro-Duterte ang nag-iingay tungkol sa kaso at yung kanilang mga followers at mga supporters. Kaya nga, gina-justify ko lang ho kung papaano nila ginagamit itong kasong ito ni Duterte. Dito naman sa atin, ang kaso ni Sara sa betrayal of public trust, article of impeachment na kanyang kakaharapin pagbabalik ng Kongreso at pagkatapos mag-resume ang bagong Kongreso sa 20 Congress by July. Magkakaroon ng trial. So parehong hindi upang karaniwang kaso ito, impeachment at saka po crime against humanity. Ano ang kaso ng article of impeachment? Grabbing corruption sa confidential at intelligence fund, corruption sa Department of Education, pera ng taong bayan, di umano'y bilyon-bilyong bank account sa bangko. At higit sa lahat, yung pong pag-uutos, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, yan po hindi pangkaraniwang ginagawa ng tao. Pero Vice President pang umamin na siya merong inutusan, siya ay meron ng pinagkatiwalaan na kukuha sa buhay ng First Family. Napakabigat po yung kaso niyan. Kasama yan sa article of impeachment. Okay? So, kaya ko ito pinapaliwanag kahit alam na ninyo, kasi gagamitin at ginagamit na ngayon ng mga politiko ang kalagayan ng mag-ama. Masaya pa si Sara kasi nandun pa ngayon siya sa Iro. Pero sa oras na mag-umpisa ang trial, talagang lalabas at lalabas ang lahat ng ebidensya at testigo sa kung ano ang kanyang ginawa sa posibleng pagkakamali or pagkakamali kaya mayroong betrayal of public trust tungkol sa paggasta, paggamit ng people's money
pera ng taong bayan. Matindi po yan pag nag-trial na. Lalabas at lalabas ang lahat ng yan. Pati mga testigo. Pag nag-trial din sa ICC, lalabas din ang mga testigo at mga dokumento na magpapatunay kung bakit at kayang i-justify ng mga private prosecutors at prosecutors before ICC ang mga paglabag sa karapatang pantao. Matitindi po yan. Sa ngayon, hindi pa ho tinatrial eh. Sa ngayon, hindi pa natin nadidinig ang detalyado at kung paano ipresenta ng mga prosecutor dito at sa abroad ang mga ebidensya laban sa mag-amang Duterte. Pag lumabas na yan, okay, ang mga ebidensyang yan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya ang aking advice, hindi man nyo hinihingi, dapat ang mga abogado ni Sara Duterte, mga abogado ni former President Duterte ay mag-focus sa trabaho, focus sa ebidensya. Huwag silang sumali sa mga politika rally, gimmick at kung ano ng drama dyan. Dahil wala naman hong magagawang tulong ang mga rally, politika rally sa mga kasong kinakaharap na mag-ama. Dokumento, testigo, yan po ang laban na dyan. Palakasan ng testigo, palakasan ng ebidensya, ang trial. Dyan po sa ICC at yung trial sa Senado bilang impeachment court ng mga senador. Yan po yan. Kahit mag-rally kayo kaliwat kanan, hindi po yan makaka-apekto at baliwala yan sa korte. Yung impeachment, hindi yung korte, administrative yan, pagtatanggal sa posisyon ng mga impeachable official pag napatunayan at pagbabawal sa any public office. Yan po ang kaparusahan yan. Tapos papunta yan ng korte kung kinakailangan. Yung tinatawag nating plunder law, papairal kung mapapatunayan. Yun naman kay Duterte, talagang korte yun. Ganun po ang proseso. So focus na lang. Ipagdasal natin ang lahat ng proseso ay mangibabaw. Lahat ng ebidensya at counter evidence, testigo, counter at ka-counter ng Defense Council ay mangibabaw para malaman natin ang katotohanan. Huwag gamitin sa politika. Alam mo, kawawa na rin itong mga Duterte sa kasalukuyan. Ginagamit ng mga politiko, ginagamit ng ibang sektor. Okay? Lalo na ho sa interest nila na mahalal sa Senado, mahalal sa anumang posisyon. Kaya tuloy, hindi na nababanggit, hindi na napapag-usapan ano ba ang plataforma ng isang tumatakbong senador. Ano ba ang plataforma ng tumatakbong local official na mga Duterte. Puro na lang pagsakay sa isyo para makakuha ng boto, makakuha ng suporta sa mga mamamayan. Kaya naman kayo mga mamamayan Pilipino, hindi kayo kilala ng personal na itong mga ipinaglalaban nyo. Huwag niyong ubusin ang inyong panahon. Huwag niyong isakripisyo ang buhay nyo. Delikado yan. Nakita niyo yung nangyari sa Qatar. Yung kinabukasan ng pamilya ng mga OFW na nakulong at yung gastusin doon, tayo pa ang gagastos ng mga bayarin doon at iba pa. At yung mga posibleng sila yung ma-deport, ipatapon ng bansang yan at hindi na sila makakabalik doon. Di ba? Pero ang tanong, kilala ba sila ni Duterte? Kilala ba sila ng mga Duterte? Hindi naman. Wala nga nakukuhang tulong until now. Ni abogado, wala eh. Yan ang sinasabi natin. Huwag niyong ibuhos ang inyong buong buhay sa mga taong hindi naman kayo kilala. Sa mga taong pag nagkaroon kayo ng problema, hindi naman kayo tutulungan. Sa mga taong posibleng tinutulungan nyo pero wala naman tulong na gagawa sa inyo pag dumating na ang problema. Katulad nga po ng mga nahuli sa Qatar. Kailangan nila ang tulong, pero sino ang tutulong? Philippine government pa rin. Walang tulong na tayong narinig until now mula sa mga organizer at nag-recruit sa kanila na mag-rally noong birthday ni Duterte at kung ano man ang inyong ginagawa. Kung sariling kayo niya, dapat sariling gastos niya. Pero hindi. Mabait ang ating pamahalaan. Hindi kayo pababayaan. Tutulungan kayo. Yun lang masakit. Pera ng mamamayan Pilipino gagastusin para tulungan ang mga nag-rally sa kanilang paniniwala kahit mali. Ayun ang problema. Sama-sama tayo sa hirap at gastusan pero kayo lang nakikinabang. Ang lupit naman ninyo. Okay, so before natin pag-uusapan itong si Sara Duterte Makabayan, i-shoutout natin. Nandyan po si Clarita Peralta. Shoutout sa Peralta family na nandyan sa Cagayan Valley. Hi to Socorro Carrer, Evelyn Garcia, Mercedes Ferrer from Montreal, Canada.
I-shout out kay Brad Danny Regdao of Dingalan, Aurora at saka hi sa Safra family of Anda, Pangasinan. Nandiyan rin po si Jos Music Cover Channel at saka shoutout daw sa taga Haro, Leyte. Kasama rin po natin si Ashen, Josephine Gallego, Tony Dules Reyes, Jess Subtor from Calaba, Laguna, Rosalinda Ilupre, Sports Shinobi from South Korea. Nandiyan rin po si Lenny. Hi to Jemson, Jemboy, Jariel at Regine of Badawid, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Luisito Niedo, Arlene Karingal, Shirley Riesman, Felma Cabato, and hi to Axel Roses or simply Tokis Vlog. Okay, so dahil napag-usapan ni Sir Mike Abe, makabayan, itong si Sara Duterte, asa nabanggit rin po niya doon, betrayal of public trust ang ginawa ni Sara Duterte. So, mag-example tayo makabayan. Mabibigay tayo dito ng example, yung pong pag-refuse ni Sara na ma-explain tungkol sa mga piki na mga pangalan sa confidential funds, yung nakabenepisyo po sa confidential funds makabayan, yung nakaduda po ng mga pangalan, dumadami na nga eh. Diba umabot na po ng 23 lahat makabayan. Merong diba, yung una sila si Mercedes Piatos, ang kaniyang team po ni Mercedes Piatos makabayan. Hanggang yan po ay nadagdagan yung team Asim, hanggang meron na pong bago, team Grocery makabayan. So, 23 na po lahat na mga nakaduda po ng mga pangalan, mga piki na mga pangalan na nakabenepisyo sa confidential funds. Itong ibig sabihin na betrayal of public trust makabayan. For more details, let's watch this. The Philippine Statistics Authority unearthing more dubious recipients of secret funds from the Office of the Vice President. The PSA said a total of 1,322 recipients of 500 million pesos in confidential funds from the OVP have no birth records. That's about 2/3 of the nearly 2,000 names submitted by the House Committee on Good Government and Public Accountability for verification. The PSA said only 670 were identified as most likely matched with existing records. Committee Chairman Joel Chua says the PSA's latest findings provide strong evidence. The acknowledgement receipts submitted to justify the OVP's secret fund spending were likely fabricated. This verification follows the PSA's earlier findings on a separate confidential fund used by the Department of Education during Duterte's term as secretary. The name Mary Grace Piatos, listed in DepEd receipts, sparked public skepticism after the PSA confirmed no such person exists in its civil registry database. Maari ho ba nilang sabihin, hindi, code name lang yan kasi nga confidential funds. Kasama ito dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Ay, salamat Carmina at dinagdag mo ang ating pag-uusap. Maganda yung katanungan mo. Kung halimbawa na yan sinasabi nila na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? Shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nila, ay confidential nga ito. Meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan as para i-desensitize lang yan ng Department of National Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. Nakapangitan naman, wala namang sensitive na information. On the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na napaka hindi nang dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala eh. So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo. Shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon. Ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na
pwede na ang alias. Excuse me. Okay, so kung bakit ko ipinakita yan ulit makabayan, yung clip na yan, para hindi natin makakalimutan. At para rin po mapasok po sa kokote ng mga DDS at saka para po nila maintindihan makabayan kung bakit nakaroon dito ng impeachment complaint itong si Sara Duterte na ngayon siya po ay na-impeach sa Kamara makabayan para maintindihan nila. At para rin po hindi natin makakalimutan makabayan. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo makabayan itong balita na kung saan si Sara Duterte, siya po ay nagpapasalamat kay PBBM dahil dito po sa pagkakaresto kay Digong Makabayan. Dahil daw dito sa pagkakaresto kay Digong dyan sa ICC, nakaroon daw dito sila ng ng parang kapatawaran, nagkaintindihan na sila at saka ang kanilang bond Makabayan is mas stronger daw ngayon kaysa noon makabayan. 'Di ba? So ipakita ko muna sa inyo itong balita para maintindihan natin ang kanyang mismong sinabi makabayan. Is stronger together daw. For more details, let's watch this. Stronger together ang mga Duterte sa The Hague, Netherlands. Mas matibay na raw ngayon ang kanilang pamilya ayon kay VP Sara dahil sa pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Hannah T. Feeling blessed si VP Sara matapos ang 3 oras na pagbisita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na raw ang isa sa pinakamahabang usapan nila. Kaya naman, nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa mas matibay na relasyon nilang mag-ama ngayon. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our life. Dumating sa ICC Detention Center ang bise pasado 1:40 ng hapon doon nitong Martes. Sinundan naman ito ng pagdating ng kanyang kapatid na si Ketty at longtime partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Ito ang unang beses na 3 family members ang bumisita sa dating Pangulo. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country. And now I have this every day. With him talking about life, talking about family. Yeah. Sad lang that it has to happen inside. Yeah. See? Pero there is a good side. Sa kabila rin daw ng mga pinagdadaanan niya ngayon, kasama ang impeachment, masaya siyang kasangganyang kapatid na si Ketty. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. Ganito rin ang pananaw ni Ketty. Mas naging united daw ang kanilang pamilya ngayon, lalo na't kakatapos lang ng 80th birthday ng dating Pangulo. Turo daw ng kanyang ama, may tamang oras para sa lahat. I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Nang tanungin kung sinisisi ba ng dating Pangulo ang Marcos administration dahil sa pagkaaresto niya, ani VP Sara, hindi raw mahilig manisi ang kanyang ama. Nahaharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. He always says, I did it for my country. Yeah. He did it. Yeah. He always says. Nasa maayos na kalagayan naman daw ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Katakda na raw bumalik ng Pinas si VP Sara at inaayos na raw nilang magkakapatid ang schedule of visits sa dating Pangulo kasama si Davao City Mayor Baste Duterte at Representative Paulo Duterte. Bodol, maniniwala ba tayo dito kay Sara Makabayan? Magpapabutol ba tayo dito kay Sara? Napaka-traitor niyan Makabayan. Di ba? Kaya nga niyang gawin na ipapatigil si PBBM, si Felisa at saka itong Speaker Martin Romualdez dahil po siya ay nagalit Makabayan. Dahil sa kanyang galit, siyempre naging Bertanela at saka naging utak kriminal Makabayan. Well, since noon pa naman talaga, since sa time pa niya na siya po ay mayor sa Davao Makabayan, meron na talaga siyang utak kriminal. Diba? Yan po sinabi po, diba, ni Las Cañas Makabayan na itong si Sara Duterte, siya po yung siya po yung pasimuno sa Tokang Makabayan. 'Di ba? Kaya nga marami siyang mga issues doon sa Davao kasi nga itong si Sara utak kriminal ho yan. At kapag yung tao merong utak kriminal Makabayan, napakahirap ho yan pagkakatiwalaan. 'Di ba? Tapos sabi pa niya, napapasalamat doon siya kay PBBM dahil dito sa nangyari kay Digong Makabayan. War pa lang ho nagpapasalamat. Meron pala siya niyan.
Di ba nakaduda talaga Tama ang sinabi ni Sir Mike Abe na itong pagkakakulong ni Digong, gagamitin ito ng mga politiko makabayan. Gagamitin ho ito sa kanilang, para sa kanilang personal na interest. O di ba? Tingnan nyo yung ginawa ngayon ni Sara. Nagpapasalamat daw siya kay BBM. Gusto niyang kunin ulit ang loob ng mga Marcos supporter. I don't think so. Hindi naman tayo tanga. Hindi naman tayo bobo. Na maniniwala pa tayo dito kay Sara Duterte. Speaking of Kitty Duterte makahabayan, kasi nga 'di ba napag-usapan itong si Kitty kasi nandun siya sa balita. Alam niyo ba na meron pong sumabog na balita makahabayan? Breaking news 'yan. Kasi nga nung time po na in-interview itong si Kitty Duterte makahabayan, meron siyang hawak po na passport. Pero ang passport na hawak niya is US passport makahabayan, hindi Philippine passport. So marami ngayon ng mga spekulasyon na ano ba talaga ang estado nito ni Kitty. Siya ba ay isang American citizen? Siya ba ay Filipino citizen? O siya ba ay dual citizen makabayan? So yan ngayon ang tanong. Diba kumalat, nag-viral yan kahapon makabayan? Tsaka hindi ko rin yan kaagad na napansin. Diba tingnan nyo ang kanyang passport makabayan, US citizen. Bakit naging US citizen or US passport ang kanyang hawak makabayan? Hindi kaya, naalala nyo ba yung time po na inaresto na itong si Digong? At ito pong si Hanilet makabayan, hindi siya sumama kay Digong. Kasi diba sabi niya na wala siyang passport? Hindi kaya ang kanyang hawak ay US passport makabayan? Ni Hanilet? Kasi nga, di ba alam mo natin, kapag sila kasi ay US citizen makabayan, kapag sila po ay US citizen, at sinabi rin po yan noon, mismo ni Harry Roque, na ang mga foreigners, dili pwede or bawal silang mag-engage sa politika makabayan. So kapag itong si Kitty Duterte, siya po ay US citizen makabayan, bawal siya sa politika. At saka dito rin po makabayan, may nakita rin po ko dito na picture. Dito kasi sa kanilang sinakyan po na airplane, nakalagay dito, Miss Duterte Veronica, female American makabayan. 'Di ba? American, ibig sabihin ito bang si Kitty ay isang US citizen makabayan? At paano siya naging US citizen? Yan po ang malaki ngayong question makabayan. Okay? So anyways, siyempre, ipapakita ko po sa inyo yung ating good news. Hindi natin yan kakalimutan makabayan. Para malaman dito ng mga DDS na mga walang ginawa, kundi puro lang po pambabalahura, puro lang kasi paninira po sa ating gobyerno na sabi nila wala ng trabaho si PBBM. Ipapakita natin dito yung mga good news para alam mo natin ang mga lakad ni PBBM, yung mga meetings ni PBBM at kung ano mga proyekto meron nating presidente at siyempre para malaman rin po natin ang mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno makabayan. For more details, let's watch this. Tuloy-tuloy ang pagkatayo ng Marcos administration ng murang pabahay sa ilalim yan ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino program. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nasa 70 housing projects ng gobyerno ang ongoing. Bukod ito, mahigit 80 proyekto aniya ang kasalukuyang nasa pre-production stage, habang mayroon pang mahigit 400 proyekto na nasa estado ng pending proposals. Ayon kay Yusek Castro, hindi naman bababa sa 8,000 housing units ang inaasahang ma-turnover ngayong taon. Meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Asahan na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito'y matapos tumaas ng mahigit triple ang inaprobahang investment ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa PEZA, malaking bahagi nito ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makahikayat na mas maraming mamumuhunan sa bansa. Mahigit triple ang itinaas ng investments na naaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng taon.
Ito ay dahil na rin sa pagsusumikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikom ng mas marami pang investments sa Pilipinas. Sa inilabas na datos ngayong Miyerkules, umabot sa 58.94 billion pesos ang investment approvals ng PEZA sa first quarter ng 2025. 294.26% ang itinaas nito mula sa 14.95 billion pesos investment approvals sa first quarter ng 2024. Kabilang sa mga naprobahan ay 66 na bagong proyekto at expansion projects. Karamihan ay nasa manufacturing at IT BPM. Inaasahang lilika ito ng 16,000 trabaho para sa mga Pilipino at $497.46 million projected exports. Malaking bahagi ng aprobadong investments ay nasa Region 4, Metro Manila, Region 3 at Region 7. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang masiglang pagpasok ng investments ay bunga ng masigasig na pagsusulong sa Pilipinas bilang investment destination, kakibat ng fiscal incentives sa ilalim ng Create More Law at iba pang insentibo para sa investors. Naniniwala ang PEZA na magpapatuloy ang pagtaas ng investments sa susunod na mga buwan, lalo't may mga investors na mula Amerika, Japan, China, Taiwan at Spain ang nagpaiwatig ng interes na mamuhunan sa eco-zones ng bansa. Tiniyak ng pamahalaan na nananatiling prioridad na gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Patunay nila dito ang presyo ng bigas na lalo pang bumaba. Todo kayod bilang tagaluto sa karinderya si Rosaline. Pinaghahandaan na kasi niya ang gastos ng kanyang 2 anak para sa susunod na pasukan. Kaya pati ang natitipid sa bigas, itinatabi na rin niya. Bumaba. 60, ganun po yung mataas. Ngayon bumaba na 50, 55. Saan niyo po ginagamit yung natitipid? Ipon. Pagdating na school load, pambili ng gamit. Alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Mula 58 pesos noong Enero, ibinaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price sa imported rice na sinimulang ipatupad ng Agriculture Department noong Lunes. Bungaan niya ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at resulta ng mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Ayon sa palasyo, simula nang ipatupad ang MSRP, nabawasan na ng 19 na piso ang presyo ng inaangkat na bigas na pumapalo noon sa 64 pesos kada kilo. Naging dahilan yan para mapabagal ang inflation rate na karaang buwan ng Pebrero. Malaking benepisyo rin yan para sa rice retailer na si Christopher. Kung dati kasi 80 kaban lamang ng bigas ang kanyang nabibili, ngayon 100 sako na. Yung dati, nasa 1,350 ang puhunan yan. Ngayon, nasa 1,1 na lang. Malaki talaga binaba. Para matulungan ang mahirap nating kababayan na magkaroon ng disenteng mapagkakakitaan, namahagi ng 375,000 pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Social Welfare and Development sa 25 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa isang katutubong grupo sa Santa Ana, Cagayan. Bahagi ito ng Enhanced Support Services Intervention sa ilalim ng 4Ps. Layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ipinamahagi ay isang fish smoking machine, sealing machine, plastic bottles at iba pang sangkap sa paggawa ng bagong isda at alamang. Nag-abot din ang LGU ng Santa Ana ng 198,000 pesos sa pagtatayo ng isang pasilidad na magsisilbing pagawaan ng mga produktong isda. Samantala, natuwa ang mga magsasaka ng sibuyas sa Ilocos Norte, kasunod ng dagdag kita sa kanila sa pamamagitan ng contract farming deal. Nung araw, mahirap namin ibenta yung mga malalaking sibuyas.
ito na ang sagot ng problema namin, yung may pagbebentang kami. Isa si Kuya Willie sa mga magsasaka ng sibuyas dito sa Pasukin, Ilocos Norte na nasasabik dahil sa wakas may bibili na rin ng mga malalaki nilang sibuyas. Sa tulong ng Mariano Marcos State University at Provincial Government, hindi na masasayang ang mga nare-reject sa merkado na mga oversized white onion nilang ani. At dahil Good Agriculture Practices o GAP certified na ang mga Pasukin farmers, direkta na silang makakabenta sa mga institutional buyers na nakuha ng Department of Agriculture. Sa katunayan, nasa 100 tons ng sibuyas ang ipinangako ng DA na i-deliver sa Laguna at buffer stock para sa contract growing agreement ng MMSU at isang fast food chain. Ang ating commitment na tutulungan ang mga magsasaka ng sibuyas upang mapahusay ang kanilang pagsasaka at magbahagi ng kaalaman upang mas mapalago ang industriya ng white onions sa Ilocos. Sa tulong din ng MMSU, tuturuan ang mga magsasaka na gumamit ng mga makabagong teknolohiya para maabot ang target nitong dami at kalidad ng sibuyas na magpapataas sa kanilang kita. Ang nasabing programa ay bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang buhay ng mga magsasakang Pilipino. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS fake news peddlers para makita nila ang mga totoong balita mga kababayan. So please, like and share. Okay. So anyways, i-shoutout po natin. Nandyan si Carmen Robertson, Daga, Elsa Hoffman, Iday. Nandyan po si Percy Shalana, Hana Dali, hi to Bandi Santos, Sonia Hasigawa, Apple Nas, Janet Apalia Toralba Mason. Nandiyan rin po si Anibel Hoson, Liocel Rama, Leo Naboa, Jackie Mosquito. Nandiyan rin po si Vincent Anthony Amancio Fuentes, Susana Castañares Dumps, hi to Joliet Sanakawa, Felicitas Manibog, JRN, Jeco Jerry Cabreros, Rayon Enicosi, hi to Cressy U Ticketing Airlines, LV Zemezo, Maan Shin, Ivy Alfonso, Jocelyn Peñafel Abasola. Nandiyan rin po si LV Zemezo, Pearl and Orient, Felicitas Manibog, Leonel Desiderio, Elina Cao, Gorgonya Angala. I-shoutout natin si Jos Baby Lakduo, Agida Kunanan, Ferna Borromeo, Carlo Coscoloela. Nandiyan rin po si Samantha Joey, Josie Buhay, Ning Elma, Alicia League, Helda Baldomino, Pita, and hi to Nelson Carabana. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng problema at kapag nakakaramdam po ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw na ito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao.
Sa mahirap at apil, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.